mga hakbang ng pamahalaan para labanan ang child labor sa bansa at ang pagbaba ng child workers sa 40%. Ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Yusek Tapales, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon. Isang makabatang tanghali po, Kuya Joshua, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng inyong programa. Thank you for inviting again the Council for the Welfare of Children. Okay. Yusek, simulan po natin dito sa pagbaba ng humigit kumulang 40% ang bilang ng child workers sa bansa. Maaari niyo po ba ipaliwanag kung ano yung mga pangunahing dahilan ng pagbaba nito at ano po yung mga programa naging o nagkaroon ng malaking bahagi sa tagumpay na ito? Opo, yung pagbaba po talaga ng child labor sa ating bansa ay nakikita na po natin yan mula nung nagsimula itong administration ng Pangulong Bongbong Marcos. Actually, nung mga nakaraang taon, ang bilang ng child labor natin ay, if I remember correctly, noong 2022, nung nagsimula ang administration, 828,000 yan. Then noong 2023, naging 678,000. And noong 2024, 509,000 na lang yan. Ngayon ay ito ay batay sa sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ini-expect natin na yung lalabas na bago at updated na data for 2025 talagang ang downward trajectory ay tuloy-tuloy. Kuya Joshua, maraming dahilan ang nag-combine para talagang masustain yung downward trajectory na yan. Unang-una na, siyempre saludo tayo sa Department of Labor and Employment. Very active sila dun sa pagsawata sa child labor. Meron silang tinatawag na National Council Against Child Labor na membro rin ng aming ahensya, ang Council for the Welfare of Children. So talagang binabantayan natin yan ang mga industriya, kasi iba-iba ang industries na involved kung saan may child labor. Merong service industry, agricultural, saka yung industrial, na talagang binabantayan ng DOLE. And ang isa pa nating tinitingnan dyan with the DOLE is yung informal sector, Kuya Joshua. Dahil maraming maaring child labor na nangyayari doon na hindi natin nababantayan pa. Okay. Yusek, ito nabanggit mo na mahigit kalahating milyon, itong 500,000 plus. Ito po'y saan naitala? Is this sa NCR o sa mga rural area, sa mga probinsya? Opo, iyan ay mas mas prevalent sa agricultural sector pa rin. So talagang diyan ang mas mataas Pagkatapos ng agricultural sector, of course there is the industrial and service sector. So talagang yan ang binabantayan natin. Yung agricultural sector kasi, Kuya Joshua, yan yung parang medyo mas hindi nababantayan in the sense na a lot of families in the agricultural sector really involve their children pagdating sa farming. So yan ay pinag-uusapan niya ng DOLE ngayon and even with the Department of Agriculture na pinopromote naman yung family farming. So there must be a balance between family farming saka yung child labor na maikukonsider kasi pag ang bata ay hindi na nakakapaglaro, nakakapag-aral at yung normal development niya ay nahihirapan na, yan ay maaring mag-amount talaga sa child labor. Okay. Yusek, para linawin at ipaalala lang din natin sa ating mga kababayan, ano po ba ang employable age na nakatakda sa batas at ano ang papel ng CWC pagdating sa koordinasyon sa iba't ibang ahensya para po tuluyang mabawasan at mapigilan ng child labor? Oo, ang minimum employable age sa atin, kung magiging stricto talaga tayo, is 15 years old. Bawal magtrabaho ang bata pag below 15 yan. Yan ay bunsod ng Republic Act 9231 natin na inamendra ng Republic Act 7610 natin. Ito yung commonly na tinatawag nating anti-child abuse law natin. Pero hindi naman absolutely bawal magtrabaho ang bata pag below 15. Ang sinasabi lang ng DOLE dito, kailangan yan ay nasa family business or supervised ng mga magulang or yung mga nasa public entertainment. Sanay tayo sa mga child stars natin, saka yung mga child models natin na covered ng working permit or working child permit, yung WCP galing sa DOLE. Okay. May mga pagkakataon po ba, Yusek, na sinasabi ng ilang magulang na tumutulong lang naman yung kanilang mga anak sa paghahanap buhay ng pamilya at paano po ninyo ipapaliwanag yung pagkakaiba ng simpleng pagtulong at isang sitwasyon na pumapasok na sa child labor? Ayan, Kuya Joshua, medyo yan yung lagi namin na i-encounter. Kasi po, maganda naman talaga, Kuya Joshua, na kaugalian ng mga Pilipino yung pagiging responsable, bata pa lang, at saka yung pagtulong sa pamilya. Wala po tayong problema dyan, yan ay sinusuportahan natin. Ngunit,
sinasabi nga lang po natin at sinasabi rin ng DOLE, there are regulations kasi, no, issuances of DOLE saying na number one, nagiging child labor yan pag kunyari hindi na nakakapag-aral ang bata, exposed siya sa mga hazardous elements, ano, kunyari yung weather natin, hazardous elements, noxious substances, mga chemicals, heavy machineries, heavy lifting, yung mga ganyan po at ay maaring maklasify na child labor. Ano? Pagdating naman po sa usapin ng sobrang oras ng pagtatrabaho, pag kunyari po lumagpas na sa 20 hours a week, kasi pag below 15, Kuya Joshua, ano yan, ano? Hindi ka lalagpas ng 4 hours a day times 5 days a week. So 20 hours a week lang yan. Ano? So pag lumagpas ka ng 20 hours, pwedeng maklasify ng child labor. Ano? Okay. So pag yan ay naging child labor because it's hazardous, or because it exceeds the time or the period approved by law, yan po ay hindi na yung pagiging responsable lang. Ano? So dyan nag-i-step in po ang ating pamahalaan para paalalahanan ng mga magulang na you have to stop kasi kailangan ng bata ng normal development po talaga. Okay. Yusek, para naman po doon sa mga batang makikita nagtatrabaho, nalabag sa batas, gaya ng mga naulila sa kanilang mga pamilya at wala ng legal guardian o wala ng kaanak, ano po ang proseso ng gobyerno para sila ay ma-rehabilitate, makabalik sa pag-aaral at matulungan po para... Apo, Kuya, Apo. Go ahead. Kuya Joshua, siguro unang-una dyan, ano, if you see children working at itong mga bata na to nakasadlak sa initan ng langsangan, sa ulanan, nagbubuhat ng mabibigat na mga bagay, exposed sa mga chemicals at mga heavy machineries, or sinasaktan o ini-exploit, call the Makabata Helpline 1383 ng Council for the Welfare of Children. No? 1383, apat na numero po yan, 24/7 po kami. We will help you, we will help the child. Ano? At ang DOLE po, ang National Center for Against Child Labor, meron din silang yung DOLE Hotline 1349. So for child labor, pwede yung direktahin ng DOLE. Yan po ay pupuntahan ng DOLE. Very active ang DOLE, lalong-lalo na po sa pangunguna ng ating Secretary Francis Tolentino. Pinaigting pa po nila yung paglabas sa child labor po dyan. At maraming programa ang DOLE. No? Of course, iaalis sa violent environment ang bata. Tutulungang makapag-aral muli or pag kunyari talagang nilalabag ng magulang siguro ang karapatan, maaring magkaroon pa ng foster care po yan or eventual administrative adoption sa umiiral na batas. Ano? Ang aming sister agency, ang National Authority for Child Care naman po ang namamahala po dyan. Ano? Pero syempre po, last resort po yan. Kung pwede pong itigil lang ang child labor at talagang bigyan ng pagkakataon ng bata na maglaro, mag-develop na maayos at makapag-aral, ay wala naman pong problema. Okay. Yusek, may tanong yung ilan nating mga kababayan. Ito ba mga namamalimos sa lansangan na may mga bitbit na bata o kaya naman yung mga nakikita natin mga magulang na may mga anak na maliliit na paslit at inuutusan nila yung kanilang mga anak na mamalimos sa lansangan, sa mga sasakyan. Is this considered as child labor? Yung sa mga adults, so siyempre po sila'y adults, hindi yan child labor, pero yan po ay pinagbabawal ng batas. Yung panglilimos po sa kalye, yan po ay covered ng anti-mendicancy law natin, 1970s na batas pa po yan. Pinagbabawal yung panglilimos at panglilimos gamit ang mga sanggol at mga bata. Ano? So pwedeng maparusahan yung mga adults. Ano? Pero ngayon, Kuya Joshua, ang ginagawa ng pamahalaan dyan, pursuant to Executive Order number 52, ito yung pag-abot program na ang aming parent agency na ang DSWD po ang nagpapatupad, nagre-reach out po sa mga families in the street and children in the street. Kinukuha po natin ang data niyan, ang kanilang mga pangangailangan na intervention. Tinutulungan po yan ng DSWD, nilalagay sa temporary facility, tinutulungan po makabalik sa mga probinsyang pinagmulan nila. At para, siyempre, Kuya Joshua, yung iba naman, pag tinulungan mong bumalik, babalik din ulit after a few months. So, ang ginagawa po ng DSWD po dyan, pati yung LGU, tinutulungan po na may livelihood, meron pong support sa LGU, para pag bumalik, ang mga tinulungan po natin, siyempre sisingilin naman yung LGU, ba't bumalik ulit yan sa urban areas. So, yan po yung holistic approach ng government ngayon, helping the family and the children, and at the same time the LGUs para po hindi na sila bumalik. Kasi pag yung mga bata ay pinanglimos, syempre hindi naman technically child labor, pero pag pinagtrabaho mo doon sa street, pinagbenta mo, pinaglako mo, pinaglinis mo ng mga kotse siguro dyan, yan po ay maaring maklasify ng child labor po. Okay. Yusek, sa panahon ngayon kung saan may online content creation at social media, paano po tinitignan ng CWC ang posibilidad ng bagong anyo ng child labor na maaaring hindi agad napapansin ng publiko, lalo na kung entertaining
at nakatutuwa yung mga videos na ginagawa gamit yung mga bata at minor de edad. Opo, Kuya Joshua, nakita ko tong question nyo na to. No? Actually, subject to ng discussion ng Council for the Welfare of Children and DOLE nung nakaraan. Kasi sanay tayo sa child model, sanay tayo sa mga child celebrities natin na dati pa covered naman ng working child permit from the DOLE. Pero ito admittedly, siguro DOLE, correct me if I'm wrong, but as of today, wala pa akong alam na regulation ng DOLE na sinasaklawan naman yung vlogging at saka yung pag-create ng content sa social media or sa internet. Yan po ay siguro isa sa mga gray areas pa ngayon na currently pinag-aaralan po ito ng DOLE, and siguro we will work with DOLE para magkaroon ng regulation dito. Kasi tama ka, Kuya Joshua, maaari itong may mga na-exploit din na bata dito, while nakakatuwa po to. Pero again, kung ang bata hindi na nakakapaglaro, hindi nakakapag-aral, yung normal development impeded because of the vlogging, the content creation, maaring may abuso, DOLE should step in and regulate. Siguro ito ay isa sa mga idudulog namin kay Secretary Francis Tolentino, and perhaps DOLE can issue a regulation at the soonest possible time po. Okay. Yusek, sa mga susunod na mga taon, ano po ang nais ninyong tutukan para tuluyang mabawasan hanggang sa tuluyang mawala na po ang child labor dito sa ating bansa? Opo, siguro mas papaigtingin natin ang ugnayan natin with the DOLE and the National Council Against Child Labor. While bumaba na po ng daan-daang libo ang child labor sa Pilipinas, talagang saludo tayo sa pamahalaan. Ngunit, Kuya Joshua, for the Council for the Welfare of Children and the government, gusto natin talaga zero sana ang child labor. So hindi po tayo tumitigil dito. And again, I would like to emphasize, while the government is focusing on the agricultural sector, yung informal sector po natin, yung binanggit nyo kanina, yung mga nanlilimos po sa kalye, maaari pong hindi natin na monitor mabuti yan. So siguro, yan ang isa sa mga pagtutuunan po namin ng pansin moving forward. Alright, on that note, mensahe nyo na lang po, Yusek, sa ating mga kababayan upang tuluyang maprotektahan ang bawat batang Pilipino laban sa pagsasamantala at mapanatili po ang pagbaba ng child labor cases dito sa ating bansa. Opo, kung may nakikita po kayong pang-aabuso sa bata, yan man ay violence against children, sexual abuse, or child labor, o yung mga exploitation po na ganyan. Huwag po kayong matakot, huwag mag-atubili. Kahit po mga tips, mga anonymous calls we receive sa Makabata Helpline 1383, call us 24/7, anonymous po yan, hindi kayo mapapahamak. Huwag po kayong mag-alala, we will double check your reports. Sa bagong Pilipinas, paulit-ulit naming sasabihin, bawat bata ay mahalaga, kaya protektahan at alagaan po natin sila. Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Maraming salamat, Kuya Joshua.